5 kami na lumabas papunta sa falls at sobrang dilim na kahit alas 8 pa lang ng gabi. Sinamahan naman kami nung isang lokal doon. Ang sabi kasi namin, titignan lang namin yung falls at uuwi na. Ewan ko nga talaga kung anong pumasok sa utak nung kasama namin Isa at yung barkada ko kung bakit pinili niyang gabi na pumunta doon. Pwede naman sana ipagpabukas pero wala nga talagang choice. Di sige, pinagbigyan ko na siya. Sa katunayan, nalaman din na namin na bawal daw talagang pumunta doon lalo kapag ganitong oras na. Mahirap din daw kasi kapag mawawala sa gubat, pero nagpumilit yung kasama namin at sumama na talaga ako. Binayaran pa namin yung serbisyo ng teenager na isang local guide doon. So habang naglalakad kami, bukod sa napakadilim ng daan, matataas ang puno at talahib, ay nakikita naman namin ang pathway at ito yung sinusundan namin. Hanggang sa dumating na nga kami doon sa falls na sinasabi nung kasama ko. Halatang hindi pa talaga ito napupuntahan ng iba dahil bukod sa parang wala pang ngang kabaso-basura o kaya kahit sino mang naroroon na nagstay, sobrang ganda at ang lamig ng tubig. Wala sa hinagap, bandang alas 8:30, ito po nagsimula yung mga sightings namin sa hindi maipaliwanag na dahilan. So habang namamangha po kaming lahat sa ganda ng lugar, isang napakaliwanag na bagay sa bandang itaas ng falls. Di namin makita kung ano siya, pero naisip namin na baka helicopter siya. Nakakatawa nga yung conclusion namin yon, sapagkat paano nga naman magkakaroon ng helicopter nang hindi namin nadidinig yung tunog nito, lalo kung malapit lamang sa amin. As in, nasa taas lang siya ng falls. Imiwanag talaga yung kabuuan ng falls. Bigla na lamang nawala ang liwanag. Believe me or not, more or less, 3 to 5 seconds lamang ang itinagal. Hindi ko talaga malilimutan yun. Hanggang sa may nakita na po kaming parang 2 anyong tao. Malapi sila sa batuhan ng falls. Dahil madilim at tanging ilaw ng liwanag ng lampara yung nagsisilbing liwanag namin sa gabing iyon. Hindi namin matiyak kung sino-sino sila. Hindi namin maaninag ang buong mukha nila. At ang nakikita lamang namin ay parang nakasuot sila ng pang-army. Yung isa ay green habang yung isa naman ay naka-brown. May kalakihan yung ulo nila at yun talaga ang napansin ko. Ewan kong napansin din ba ng mga kasama ko. Pero nang nagawi ang aking paningin sa kanilang mga mukha, nakita kung wala silang ilong at maiitim ang mga bilugan nilang mata na hindi pangkaraniwan ng laki. Sa pakiwari, o tansya ko ay parang 7 or 8 footers sila, pero maliliit ang mga katawan. Ewan, pero parang ang dulas nilang tignan. Yun bang parang kung hahawakan mo ay tiyak madudulas ang iyong kamay. Nakatayo lamang sila sa gawing iyon ng mga batuhan, nagmamasid at tanging ulo lamang nila ang gumagalaw. Na parang katulad namin ay inaaninag rin kami. Hindi kami agad nakagalaw sa sobrang hilakbot noon. Pero nang mahimasmasan ay nagsitakbuhan talaga kami. At lahat kami, pati yung batang guide na lokal doon, ay halos talagang walang tigil na tumakbo. Makarating lamang kami pabalik sa resort. Sinabi namin sa front desk na resort ang nangyari. Doon nga ay nagpatawag sila agad ng tanod para balikan yung falls. Pero ang sabi nila ay wala naman silang nakita. Hindi talaga kami nakatulog ng gabing yun. Maaga, tuloy kaming umuwi, pabalik sa dorm namin sa syudad kinabukasan. I swear to my lolo's grave na hindi ako nagsisinungaling. Marahil may mga nakikinig sa inyo ngayon na nag-iisip ng mga gawa-gawa lamang ito at ang isip o kaya ay nababaliw lang. Pero talagang malinis ang konsensya ko at malinaw ko silang nakita. Think na hindi naman kami lasing at wala talagang nag-inuman ng gabing iyon. Ito talagang experience na ito ay habang buhay kung dadalhin at magpasa. Hanggang sa huling hininga ko ay sasabihin kong totoo ang mga nakita ko.